Dumadaan tayo sa mga hirap ng buhay not to destroy us, but to bring out the best in us. Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanali. Nasa 3 linggo na tayo ng Kwaresma. Kumusta po kayo? Kumusta ang pagharap ninyo sa mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay? Naway, nananatili kayong matatag sa pananampalataya at kumakapit sa habag at awa ng Diyos. Totoo na mga pagsubok sa buhay ay nandiyan, hindi upang durugin o sirain tayo, kundi upang palakasin ang ating pagtitiwala sa Diyos na minsan hindi nagpapabaya. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon pa Jerusalem si Jesus. Natagpuan niya sa patio ng templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa si Jesus ng panghagupit mula sa mga lubid at ipinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit sa pagtataob ng mga mesa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin niyo ang mga ito. Huwag na ninyong gawing bahay kalakalan ng bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Naglalagablab sa akin ang malasakit sa iyong bahay." Sumagot naman ang mga Hudyo, "Anong tanda ang maipakikita mo sa amin? Ano ang magagawa mo?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw." Sinabi naman ng mga Hudyo, 46 na taon nang itinayo ang templong ito at ibabangon mo sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templo ng kanyang katawan ang tinutukoy ni Jesus. Nang bumangon siya mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. You cannot keep a good man down. Bagamat si Jesus ay Diyos, tandaan na siya rin ay tao. Gayunpaman hindi siya kayang talunin ni numan kahit ng kamatayan. Kinumpara ni Jesus ang sarili sa templo. Sinasabi ni Jesus na sa sandaling magiba ang templo na ginawa sa matagal na panahon, 46 years, wow! Kayang-kaya niya itong itayo sa 3 araw lamang. Ito ang mangyayari sa kanya. Sisirain siya at papatayin. Pero sa 3 araw ay magagapi niya ang kamatayan at muling mabubuhay. Maraming sakripisyong mararanasan si Jesus, pero hinding-hindi ito hahantong sa kawalan. Meron itong patutunguhan, ang biyaya ng kaligtasan ng sanlibutan. Mga kapanalig, ito rin ang paalala sa ating lahat. Sa mga panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, huwag sumuko. Huwag sumuko. Huwag umatras. Bagkus kumapit sa Panginoon at lumaban. Pakatandaan, may mga sakripisyo tayong mararanasan. And these sufferings are here not to destroy us, but to bring out the best in us. Mapipiga tayo. Yes, mapipiga. Bakit pinipiga ang ubas? Para magkaroon ng matamis na alak. Bakit pinipiga ang bulaklak? Para magkaroon ng mahalimuyak na pabango. Bakit pinipiga ang damit habang nilalabhan? Para lalo itong maging malinis. Bakit pinipiga ang kalamansi? Para magkaroon ng masarap na vitamin C. Uulitin ko. Nangyayari ang pagpipiga o dumadaan tayo sa mga hirap ng buhay, not to destroy us, but to bring out the best in us. Para lalo tayong manalig at kumapit sa Diyos, maniwala sa kakayahang ibinigay ng Panginoon at para rin tayo'y tumibay. Hinding-hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang laban natin ay laban din ng Panginoon. Manalig at bumangon. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry.
Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.